Umani ng batikos ang hindi direktang sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon sa impeachment complaints. Ayon sa isang kongresista, parang pagmamaktol lang ang laman ng isinumiteng sagot ng Vice Presidente. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na nasayang ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang isang mahalagang pagkakataon para direktang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya habang nagpapatuloy ang proseso ng impeachment sa Kamara. Ani Luistro, binigyan ng Vice Presidente ng pagkakataong tumugon sa mga paratang na nakasaad sa mga reklamo, ngunit hindi umano nito sinagot ang bawat punto ng notice. Aniya, matagal nang naghihintay ang publiko ng malinaw na paliwanag hinggil sa mga alegasyon. Binatikos naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega V ang umano'y patuloy na pag-iwas ni Vice President Duterte sa mga paratang kaugnay ng impeachment. Ayon kay Ortega, hindi direktang sinagot ang Vice Presidente ang mga reklamo. Dagdag pa ng mambabatas, mas marami pa umanong tanong ang ibinunga ng isinumiteng sagot dahil hindi nito tinugunan ang mga mahahalagang paratang sa mga reklamo. Giit ni Ortega, ang impeachment ay isang konstitusyonal na proseso para panagutin ang mga opisyal at hindi dapat ito iniiwasan sa pamamagitan ng mga legal technicalities. Hindi pwedeng tantrums lang ang sagot, kailangan accountability. Yan ang komento ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa i-final na response ng kampo ni VP Sara sa impeachment complaints. Yung pagtawag nila ng basura at recycled yung kaso, ito na naman yung lumang tugtugin ng pagtakbo mula sa responsibility and accountability. At itong kanyang pagsagot dito sa mga kaso na para bang spoiled brat, na pag pinagpapaliwanag, ang unang reaction ay mag-tantrums. Hindi tantrums ang kailangan ng taong bayan. Ang kailangan ng taong bayan, accountability. Iginiit naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na kailangan magpaliwanag ang bise sa paggasta niya sa 125 million pesos sa pondo sa loob ng 11 araw. Patungkol naman sa sagot ng kampo ng pangalawang Pangulo na walang katibayan na may kinontrata na ang bise para i-assassinate si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tinio, merong paragraph doon na nagsasabi, inakusahan daw siya na nangontrata para patayin ang Pangulo at iba pa. No? At wala daw anumang katibayan doon. Ang pinakakatibayan na mismo, yung siya mismo ang nagsasabi nito. No? Kaya kahit yung katotohanan na kitang-kita na ng lahat, dinideny pa. Ayon naman kay Navotas Lone District Representative Toby Tiangco, wala siyang pinapanigan sa kung sino mang kampo pero nagbigay siya ng kanyang opinyon sa posibleng gagawing hakbang ng kampo ni Vice President Duterte na dapat paghandaan ng mga complainants. Baka, hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. Accountability at matibay na ebidensya aniya ang kailangang manaig sa proseso ng impeachment complaint. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.